Isa sa pinakamalaking tanong sa Hunter x Hunter ay ito. Kung talaga bang ibubuhos ni Kurapika ang lahat ng kanyang kapangyarihan, kaya ba niyang talunin ang buong Phantom Troop ng mag-isa? Sa simula pa lamang, malinaw na ang pangunahing layunin ni Kurapika ay makuha ang Scarlet Eyes ng kanyang angkan at mapuksa ang Phantom Troop, ang grupo na responsable sa brutal na pagmasaker sa Kurta clan. Pero ang nakakagulat kay Kurapika ay hindi lang ang kanyang natural na talento sa Nen. Ang tunay na dahilan kung bakit napakalakas niya laban sa Phantom Troop, ito ay dahil sa Nen restrictions at vows na kusang ipinataw niya sa kanyang sarili. At dito nagsisimula ang tunay na discussion. Ang Nen ay isang sistema kung saan mas malakas ang isang ability kapag mas malaki ang kapalit o restriction na inilalagay dito. At si Kurapika ay isang perpektong halimbawa nito. Ang kanyang chain jail ay isang chain na partikular na ginawa para sa Phantom Troop. Napakalakas nito dahil kapag ginamit niya ito sa isang miyembro ng troop, maaari niyang pigilan ang kanilang katawan at pilitin silang sumunod sa kanyang kondisyon. Pero may napakalaking kapalit. Kapag ginamit ni Kurapika ang chain jail sa isang taong hindi miyembro ng Phantom Troop, mamamatay siya. Ibig sabihin, literal niyang isinugal ang sariling buhay kapalit ng isang napakalaking boost sa kanyang ability. At dahil dito, kapag Phantom Troop ang kaharap niya, hindi na ordinaryong Nen user ang kinakalaban nila. Si Kurapika ay isang Nen user na ginawa mismo ang kanyang buong fighting system para patayin sila. Ang pinakamagandang patunay nito ay ang laban niya kay Yuvogen. Si Yuvogen ay isa sa pinakamalakas, pagdating sa raw physical power, ng Phantom Troop. Napakalakas ng kanyang katawan. Napakalakas ng kanyang punches. At kaya niyang gumawa ng napakalaking destruction gamit ang kanyang Nen. Sa ordinaryong sitwasyon, napakahirap para sa isang Nen user na harapin ang isang halimaw, na tulad ni Yuvogen ng mag-isa. Pero iba si Kurapika. Hindi niya sinubukang talunin si Yuvogen gamit lamang ang physical strength. Gumamit siya ng strategy, restriction, deception, at Nen abilities. At doon natin nakita ang tunay na danger ni Kurapika. Hindi niya kailangang maging pinakamalakas na fighter. Kailangan lang niyang magkaroon ng tamang kondisyon para sa kanyang ability. At kapag natupad ang kondisyon na iyon, pwedeng matapos ang laban bago pa man makapag-adjust ang kalaban. Dito nagiging mas komplikado ang sagot. Hindi ibig sabihin na dahil napakalakas ni Kurapika laban sa Phantom Troop, ay kaya na niyang patayin silang lahat ng sabay-sabay. Magkaiba ang one-on-one battle at group battle. Kung isa-isang makakaharap ni Kurapika ang mga miyembro ng troop, mayroon siyang malaking advantage dahil specialized ang kanyang Nen abilities, laban sa kanila. Pero kapag maraming miyembro ang sabay-sabay na umatake, magbabago ang buong situation. May iba't ibang fighting styles ang Phantom Troop. May mga physical powerhouse. May mga long-range fighters. May mga fighters na gumagamit ng deception. At may mga miyembro na hindi madaling hulihin o kontrolin. Kaya kahit gaano kalakas ang restriction ni Kurapika, hindi ibig sabihin na automatic victory siya, laban sa buong grupo. Isa sa mga interesting na matchup ay si Nobunaga. Si Nobunaga ay hindi katulad ni Yuvogen na puro raw destructive power ang ipinapakita. Mas nakadepende siya sa swordsmanship, timing, range, at instinct. At ito ang dahilan kung bakit interesting ang potential battle nila ni Kurapika. Si Kurapika ay isang tactical fighter. Si Nobunaga naman ay isang fighter na napakalakas sa close-range combat. Kaya ang laban nila ay maaaring maging battle of strategy. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang mas malakas. Ang tanong ay, sino ang unang makakabasa sa galaw ng kalaban? Isa sa pinakamalaking problema para kay Kurapika, ay ang pagpasok ni Illumi Zoldyck sa Phantom Troop. Dito nagiging mas mahirap ang situation. Si Illumi ay hindi ordinaryong assassin. Isa siyang napakataas na level na Nen user, na may sariling unique fighting style. Ang kanyang needles ay maaaring gamitin para kontrolin ang katawan at behavior ng ibang tao. At higit sa lahat, napakahirap basahin ang kanyang tunay na strategy. Kung ang kalaban ni Kurapika ay isang fighter na predictable ang attack pattern, maaari niyang paghandaan ito. Pero si Illumi, hindi ganoon ka-simple. At kapag pinagsama ang intelligence ni Illumi, at ang teamwork ng Phantom Troop, magiging napakahirap para kay Kurapika, na labanan sila ng sabay-sabay. Pero may isang bagay na hindi dapat kalimutan.
Hindi lang Nen ang sandata ni Kurapika. Ang pinakamalaking weapon niya ay ang kanyang intelligence. Napakatalino niya sa pagbabasa ng situation. Kaya niyang gumawa ng complicated plans. At higit sa lahat, handa siyang magsakripisyo para makamit ang kanyang goal. Ito ang dahilan kung bakit mapanganib siya. Hindi siya kailangang maging pinakamalakas na character sa battlefield. Kailangan lang niyang makahanap ng opening. Kapag nahanap niya ang tamang opening, maaari niyang tapusin ang laban gamit ang isang chain. Ang problema kay Kurapika ay ang kanyang sariling Nen restrictions. Napakalakas ng kanyang abilities dahil napakataas ng price. At habang tumatagal ang laban, may possibility na ang kanyang katawan at Nen reserves ang unang bumigay. Lalo na dahil ang Emperor Time ay may napakalaking cost. Kaya kahit na parang unstoppable si Kurapika kapag activated ang kanyang strongest abilities, hindi siya isang character na pwedeng manatili sa maximum power, nang walang consequences. At ito ang malaking weakness niya. The stronger Kurapika becomes, the greater the price he pays. Kung pag-uusapan natin ang one-on-one matchup laban sa Phantom Troop, napakalaki ng advantage ni Kurapika dahil ginawa mismo ang kanyang abilities para kontrahin sila. Pero kung pag-uusapan ng buong Phantom Troop laban kay Kurapika ng sabay-sabay, ibang usapan na iyon. Hindi ko masasabi na automatic na mananalo si Kurapika. Sa katunayan, malaki ang posibilidad na matalo siya kapag sabay-sabay na gumalaw ang maraming high-level members. Pero kung bibigyan natin siya ng preparation, kung makakapili siya ng battlefield, at kung makakapagplano siya bago magsimula ang laban, doon nagiging terrifying si Kurapika. Dahil ang Phantom Troop ay maaaring mas marami. Maaaring mas malakas sila collectively. Pero si Kurapika, siya ang taong gumawa ng sarili niyang Nen para sa isang bagay lamang. Paghihiganti. At iyon ang dahilan kung bakit kahit ang Phantom Troop ay hindi maaaring basta-bastang maliitin siya. Ang tunay na tanong tungkol kay Kurapika ay hindi ang mas malakas ba siya kaysa sa Phantom Troop kundi ang mas magandang tanong ay gaano kalayo ang kaya niyang isakripisyo para matapos ang kanyang paghihiganti. Dahil sa Hunter x Hunter, hindi palaging nananalo ang pinakamalakas. Minsan, nananalo ang taong may pinakamagandang strategy. At ang taong handang magbayad ng pinakamataas na presyo. At si Kurapika, isa siya sa mga karakter na pinaka-nakakatakot, kapag wala na siyang pakialam sa magiging kapalit. Kaya ikaw, sa tingin mo ba kaya ni Kurapika na tuluyang ubusin ang Phantom Troop kung magkakaroon sila ng one-on-one battles? O sa tingin mo, may miyembro ng troop na kayang tuluyang sirain ang kanyang strategy? Comment your answer below. At kung gusto mo pa ng mas malalim na Hunter x Hunter analysis, recap, at mga theory tungkol sa mga susunod na mangyayari, subscribe at samahan mo ako sa susunod na video. Hanggang sa muli.